Walang kwentang palamuti lang ang babaeng yan dito sa bahay, Alfonso. Panahon na para gamitin natin siya sa tamang paraan. Isang basurang galing tondo ang dapat sumalo sa lahat ng dumi natin bago dumating ang mga auditor ni Doña Amalia bukas. Sa kabilang dako ng siwang ng pinto, nananatiling nakayuko si Wilma. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa mamahaling tila ng pinya, ang barong na buong pagmamahal niyang tinahi para sa ikalimang anibersaryo ng kanilang kasal. Sa bawat tusok ng karayom, may kapalit na patak ng dugo mula sa kanyang mga daliring hapong-hapo na sa maghapong paglalaba at paglilinis ng mansyon. Ngunit ang bawat hapdi ng sugat sa balat ay tila walang saysay kumpara sa lamig na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Pero ma, asawa ko pa rin si Wilma. Baka may ibang paraan pa. Narinig niyang sagot ni Alfonso, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap. Ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa boses nito, kundi isang uri ng pag-aalinlangan na naghahanap lamang ng kumpirmasyon upang ituloy ang kataksilan. Isang matunog na pag-ismid ang dumaan sa mga labi ni Rosario. Asawa, Alfonso, huwag kang magpatawa. Isang utusan na binigyan mo ng apelido, iyon lang siya. Utang niya sa atin ang bawat butil ng kanin na isinusubo niya. 1 milyong piso lang ang kailangan nating ilagay sa closet niya at tapos na ang lahat ng problema natin sa kumpanya. Sino ang maniniwala sa isang dukha? Sa tingin mo ba, pipiliin ni Doña Amalia ang panig ng isang hampas lupa kaysa sa atin? Naramdaman ni Wilma ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Ang hawak niyang karayom ay bumaon ng malalim sa kanyang hintuturo, ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya sumigaw. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang ugong ng sarili niyang dugo sa kanyang mga tainga, tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa biglang pagguho ng mundong itinayo niya sa loob ng 5 taon. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat para pagsilbihan ng pamilyang ito, ay tila mga aninong biglang nilamon ng dilim. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging libu-libong maliliit na karayom na humihiwa sa kanyang lalamunan. Nanlalamig ang kanyang mga paa, tila nakadikit na sa sahig ng silid na akala niya ay kanlungan, ngunit ngayon ay napatunayang isang magarang kulungan lamang. Napatingin siya sa barong na kanyang hawak. Ang puting tela ay nabahira na ng pulang mantsa mula sa kanyang sugat. Isang mantsa na hindi na mabubura kailanman, katulad ng katotohanang kasama niya sa iisang bubong ang mga demonyong handang kumain sa kanyang kaluluwa. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakahalata. Huling utos ni Rosario na may kasamang tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Alfonso, ihatid mo na ang pera sa kwarto niya habang naglalaba siya sa likod. Pagkatapos nito, malinis na ulit ang pangalan ng mga Severino. Dahan-dahang napaatras si Wilma. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pait na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay tila isang sumpa na walang katapusan. Ito ba ang kapalit ng 5 taong pagpapakumbaba at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit? Saan pa nga ba hahantong ang isang pusong binuo mula sa pira-pirasong pangarap? Kung ang mismong mga kamay na dapat ay yumayakap dito, ang siyang gagamit ng huling pako upang ibaon siya sa hukay ng kahihiyan. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng mga pekeng luha mo, Wilma. Ang dumi-dumi na nga ng pinanggalingan mo. Nakuha mo pang maging magnanakaw sa pamamahay na ito. Ang boses ni Rosario ay tila isang matalas na labaha na humihiwa sa katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng mapagpanggap na dangal habang nakatingin sa ibaba kung saan nananatiling nakatayo si Wilma. Ang bawat salita ng matanda ay may kasamang lason ng pangmamaliit.
Bawat kataga ay sadyang idinisenyo upang paalalahanan si Wilma kung gaano siya kaliit sa mundong kanyang kinagagalawan. Sa harap nila, sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling narra, ay nakabukas ang closet ni Wilma na dinala sa sala. Nakabuyangyang ang kanyang iilang pirasong damit na kupas na sa kalumaan. At sa gitna ng mga ito ay ang tumpok ng pera. 1,000,000 piso na tila mga duming sumisigaw ng kasalanan. "Ma, baka naman nagkakamali lang tayo," mahinang sambit ni Alfonso. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa at ang kanyang mga mata ay nakaiwas sa kanyang asawa. Hindi ito ang boses ng isang tagapagtanggol. Ito ang boses ng isang mangingisda na pinapanood ang kanyang huli na malunod sa lambat. "Wilma, aminin mo na. Ibalik mo na ang pera kay Mama para maayos na natin ito ng pribado. Ayaw nating mapahiya ang pamilya Severino sa harap ng mga bisita bukas." Napatingin si Wilma kay Alfonso, ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar na magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa, ay narito ngayon. Dahan-dahang itinatulak siya sa bangin. Ang hapdi sa kanyang hintuturo mula sa turo-turo ng barong ay tila lumipat sa kanyang dibdib. Mas matindi, mas nakakasakal. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin na narinig niya ang usapan nila sa cellar. Ngunit ang kanyang dila ay tila naging isang pirasong tuyong kahoy sa loob ng kanyang bibig. "Lumuhod ka," utos ni Rosario. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa marmol na sahig sa harap ng dambana ng mga yumaong Severino. "Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa mga ninuno ng asawa mo. Isang malaking pagkakamali na pinatuloy ka namin dito. Binigyan ka namin ng damit, pagkain, at marangal na buhay na hinding-hindi mo mararanasan sa tondo. At ganito ang isusukli mo. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Pero ang nakawin ang pinaghirapan namin, ibang usapan na yan." Dahan-dahang bumaba ang mga tuhod ni Wilma sa malamig na marmol. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila pagtatakwil sa kanyang sariling dangal. Ang bango ng mga kandila at insenso sa dambana ay biglang naging mabaho sa kanyang pangamoy. Tila amoy ng isang nabubulok na bangkay, ang bangkay ng kanyang pagsasama kay Alfonso. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa ito makarating sa kanyang labi, mabilis niya itong pinahid gamit ang kanyang siko. Ayaw niyang makita nila ang kanyang kahinaan. At higit sa lahat, ayaw niyang madumihan ang sahig na ilang oras niyang pinakintab dahil lamang sa kanyang mga luha. Simula ngayon, wala kang cellphone. Hindi ka lalabas ng mansyong ito. Isang maling galaw mo, Wilma, at ang mga pulis mismo ang hihila sa iyo palabas. Dugtong ni Rosario habang marahas na kinukuha ang bag ni Wilma. "Magtrabaho ka. Linisin mo ang bawat sulok ng bahay na ito hanggang sa kuminang ang lahat para sa pagdating ni Doña Amalia. Ipakita mo na may silbi ka pa rin kahit papaano bilang katulong dahil iyon naman talaga ang nararapat sa iyo." Nang makaalis ang mag-ina, naiwan si Wilma sa gitna ng kadiliman ng sala. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na gustong pumatay sa kanya. Pumasok siya sa kanyang silid. Ang silid na ngayon ay tila isang selda na walang rehas. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang lumang sewing machine at ang barong na may mantsa ng dugo. Habang nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang isipan ay tila isang dagat na may nagngangalit na alon. Hindi na siya ang Wilma na sumusunod na lamang sa bawat utos. May kung anong apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hinaluan ng puot at pagkamuhi. Kung itatrato siya bilang isang kriminal, kung gagamitin siya bilang isang tuntungan para sa kanilang kasakiman, hindi siya papayag na matapos ang gabi ng walang ginagawa. Isang bahagyang kaluskos sa ilalim ng kanyang pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Walang tunog ng yabag. Tila isang anino lamang ang dumaan sa pasilyo. Tiningnan ni Wilma ang sahig
at nakita ang isang maliit na piraso ng papel na isiningit sa ilalim ng pinto. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, ang puting papel na yon ay tila isang liwanag sa madilim na kuwebang kanyang kinalalagyan. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Binuksan niya ang tupi ng papel at nakita ang ilang salitang nakasulat sa mabilis ngunit malinaw na paraan. Hindi lahat ng mata sa bahay na ito ay nakapikit. Mag-ingat ka sa tsaa ni Alfonso mamayang gabi. Napakapit si Wilma sa gilid ng kanyang lamesa. Sino ang nagpadala nito? Si Aling Nena ba? Ang matandang katulong na laging umiiwas sa tingin ni Rosario? At bakit kailangang mag-ingat sa tsa? Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang pamilya Severino ay may itinatagong mas malalim na laro at siya ang nakatakdang maging talunan, maliban na lamang kung matututunan niyang gamitin ang sarili nilang mga alas laban sa kanila. Ang sikat ng araw na sumisilip sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi nagdala ng init kay Wilma, kundi isang masakit na paalala na ang bawat liwanag ay may kaakibat na mahabang anino. Namamanhid ang kanyang mga tuhod mula sa magdamag na pagluhod, ngunit kailangan niyang bumangon. Ang bawat hagod ng basahan sa makintab na hagdanan ay tila paglilinis sa sarili niyang sugat, paulit-ulit, masakit, at walang katapusan. Uminom ka muna nito, Wilma. Mukhang kailangan mo ng pampakalma. Ang boses ni Alfonso ay malambot. Halos tila nagmamalasakit habang inilalapag niya ang isang tasa ng mainit na tsaa sa ibabaw ng lamesa sa study room. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang mamahaling suit, tila isang perpektong Ginoo na walang kinalaman sa pambabastos na nangyari kagabi. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ni Wilma ang isang uri ng kaba na pilit nitong itinatago. Naalala ni Wilma ang lihim na papel. Mag-ingat ka sa tsa. Salamat, Alfonso. Mahinang sagot ni Wilma, hindi tumitingin sa kanyang asawa. Pinanood niya ang usok na lumalabas mula sa tasa. Tila isang mailap na espiritong gustong kumawala. Nang tumalikod si Alfonso upang ayusin ang kanyang mga dokumento, mabilis ngunit maingat na ibinuhos ni Wilma ang tsa sa paso ng halaman sa tabi ng bintana. Ang likido ay dahan-dahang hinigop ng lupa. Walang iniwan kundi ang amoy ng mansanilya na ngayon ay tila amoy ng pagkakanulo. Inumin mo hanggang sa huling patak, asawa ko. Dagdag ni Alfonso bago siya lumabas ng silid. Ang salitang asawa ay tila isang malansang bagay na dumikit sa balat ni Wilma. Nang masiguro niyang wala na ang ingay ng mga hakbang ni Alfonso, nagsimulang kumilos si Wilma. Ang paglilinis ng study room ay hindi lamang isang utos. Ito ay isang pagkakataon. Ang kanyang mga kamay ay dumaan sa ilalim ng lamesa, sa likod ng mga libro, hanggang sa marating niya ang basurahan sa sulok. Doon, sa ilalim ng mga pira-pirasong tissue at balat ng candy, ay nakita niya ang mga asul na papel na pinunit-punit ng pino. Ang mga pirasong ito ay hindi ordinaryong papel. Ito ang kulay ng mga audit report ng kumpanya. Ang mga dokumentong ilang linggo nang pilit na itinatago ni Rosario. Huwag mong ituloy ang paghahanap kung hindi mo pa kayang harapin ang katotohanan, iha. Halos mapatalon si Wilma nang marinig ang paos na boses ni Aling Nena mula sa pinto. Ang matandang katulong ay may hawak na platera. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong balat ng kahoy na nakasaksi na sa maraming bagyo sa loob ng mansyong ito. Ang mga mata ni Aling Nena ay hindi nagpapakita ng awa, kundi isang uri ng pagkilala, isang tahimik na pakikidalamhati mula sa isang taong matagal na ring nabaon sa utang na loob. Aling Nena, kayo po ba ang nag-iwan ng sulat? Bulong ni Wilma habang mabilis na isinisilid ang mga pinunit na papel sa bulsa ng kanyang apron. Hindi sumagot ng direkta ang matanda. Sa halip, lumapit siya at kinuha ang basahan
mula sa kamay ni Wilma. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng saglit at naramdaman ni Wilma ang gaspang ng palad ni Aling Nena, isang mapa ng mga taon ng pagsisilbi. Ang pamilyang ito ay parang anay, Wilma. Kinakain nila ang lahat mula sa loob hanggang sa wala nang matira, kundi ang guhong balat. Ang asawa mo, hindi siya ang biktima rito. Siya ang mitya. Dahan-dahang lumakad si Aling Nena patungo sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin kung saan naghahanda ang mga tauhan para sa pagdating ni Doña Amalia. Sa kumpanya nila, may mga perang hindi na ibabalik. May mga pirma na hindi totoo. At kailangan nila ng isang taong huling nakahawak sa lahat bago ito gumuho. Huwag kang iinom ng kahit ano mula sa kanila simula ngayon. Gusto nilang maging malabo ang isip mo kapag dumating na ang mga tanong. Naiwan si Wilma na nakatulala sa mga pinunit na papel sa kanyang bulsa. Ang bawat piraso ay tila isang bahagi ng isang malaking palaisipan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi lang siya basta pinagbibintangang magnanakaw para sa 1,000,000 piso. Ginagawa siyang pansalag para sa isang krimeng mas malaki, mas madilim, at mas talamak. Pumasok siya sa banyo at doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng chlorine, inilabas niya ang mga papel. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang pagtabi-tabihin ang mga ito sa ibabaw ng takip ng inodoro. Ang mga numero ay nagsimulang lumitaw. Mga halagang may maraming zero. Mga petsang tumutugma sa mga gabing hindi umuuwi si Alfonso. At isang pamilyar na pirma na pilit na ginagaya ang kanyang sulat kamay. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat pagkakatugma ng mga punit na papel ay tila isang sampal ng katotohanan. Si Alfonso mismo ang nag-aaral kung paano gayahin ang kanyang pirma sa mga pekeng resibo. Biglang bumukas ang pinto ng study room sa labas. Narinig ni Wilma ang marahas na pagbukas ng mga drawer at ang boses ni Rosario na puno ng bagsik. Nasaan ang audit report na nasa basurahan? Alfonso, sinabi ko sa iyong sunugin mo yon, hindi basta punitin lang. Kung makita yon ng babaeng yan, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Napatakip ng bibig si Wilma. Pinipigilan ang sarili na makagawa ng kahit anong ingay. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, mahapdi at malabo. Nakatingin siya sa mga ebidensyang nakalatag sa harap niya. Kung lalabas siya ngayon, tapos na ang laban. Ngunit kung mananatili siyang nakatago, kailangan niyang humanap ng paraan upang ilabas ang mga papel na ito nang hindi nahahalata. Ang tunog ng susi na pumapasok sa trangka ng pinto ng banyo ang huling narinig ni Wilma bago tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Mabilis na isinilid ni Wilma ang mga pira-pirasong papel sa loob ng kanyang medyas bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit kumakawala. Sa hawla ng kanyang dibdib, bawat pintig ay nagdadala ng malapot na takot. Nang tuluyang bumukas ang trangka, tumambad ang mukha ni Rosario. Puno ng hinala, ang kanyang mga mata ay tila 2 uling na nagbabaga sa galit. Anong ginagawa mo rito sa loob? Bakit ang tagal mong lumabas? Bulyaw ni Rosario. Ang boses ng matanda ay tumama sa dingding ng banyo. Nagpapalakas sa eko ng kanyang puot. Yumuko si Wilma. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang balikat upang magmukhang mahina at lupaypay. Ang kanyang mukha ay sadyang namumutla dahil sa tunay na takot. Ngunit ginamit niya ito bilang bahagi ng kanyang pagkukunwari. Paumanhin po, Mama. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Nahihilo po ako. Tila umiikot ang paligid ko. Lumapit si Alfonso at hinawakan si Wilma sa braso. Ang kanyang hawak ay mahigpit, hindi upang alalayan ng asawa, kundi upang suriin kung nagsisinungaling ito. Nang makita niyang tila hindi makatayo ng maayos si Wilma,
Isang mabilis na sulyap ang ipinukol niya kay Rosario. Isang sulyap na nagsasabing, gumagana na ang gamot sa tiya. Sinasabi ko na nga ba, ani Rosario na may halong pangungutya. Ang mga mahihirap, kaunting stress lang ay bumibigay na ang katawan. Alfonso, dalhin mo siya sa kwarto niya. Siguraduhin mong hindi siya lalabas doon hanggat hindi ko sinasabi. Kailangan niyang magpahinga para may lakas siyang magsilbi bukas. Sa loob ng kanyang silid, iniwan si Wilma na nakalubog sa dilim. Narinig niya ang tunog ng pag-ikot ng susi sa labas ng kanyang pinto. Kinulong na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga papel mula sa kanyang medyas. Ang bawat punit na bahagi ay tila mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana. Sa labas ng kanyang pinto, narinig ni Wilma ang mahinang pag-uusap ni Rosario at Alfonso sa pasilyo. Dahil sa katahimikan ng gabi, ang bawat salita ay tila mga bulong na dumidikit sa kanyang tainga. Sigurado ka bang ligtas na ang lahat, ma? Tanong ni Alfonso. May bahid ng takot sa boses nito, ang takot ng isang kriminal na nagsisimulang makaramdam ng bigat ng kanyang mga ginawa. Huwag kang duwag, Alfonso. Ang mga auditor ay nabulag na natin. Ang kailangan na lang natin ay ang huling pirma ni Doña Amalia para sa bagong investment. Kapag nakuha natin ang pera niya, mababayaran natin ang lahat ng utang ng kumpanya at ang batang yan, ang maiiwang may sala sa lahat ng nawawalang pondo, sagot ni Rosario. Isang marahas na pagbuntong hininga ang sumunod. Maghanda na kayo. Sa makalawa na ang dating niya, Huwebes, 10:00 ng umaga. Iyon ang oras ng iyong kaligtasan at ang simula ng pagdurusa ng iyong asawa. Napatigil ang paghinga ni Wilma. Huwebes, 10:00. Mayroon na lamang siyang kulang sa 48 oras upang baligtarin ang tadhana. Ang impormasyong ito ay tila isang matalas na sandata na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Habang nakaupo sa sahig, hinawakan ni Wilma ang kanyang lumang sewing machine. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Naalala niya ang sinabi ni Aling Nena na ang pamilyang ito ay parang anay. Ngunit ang anay, gaano man kalakas kumain ng kahoy, ay natatalo ng apoy. At sa loob ng dibdib ni Wilma, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang tiya o pananakot ang unti-unti nang nagliliyab. Pinagmasdan niya ang kanyang mga daliri na may mga peklat ng karayom. Sa loob ng 5 taon, ang mga kamay na ito ay nagtahi ng kaginhawaan para sa mga Severino. Ngayon, ang mga kamay ring ito ang magtatahi ng kanilang sariling bitag. Ang bawat piraso ng audit report na hawak niya ay hindi lamang ebidensya. Ito ang mga hibla ng katotohanan na gagamitin niya upang sakalin ang kasakiman ni Rosario at Alfonso. Isang matunog na hakbang ang muling umalingaw-ngaw sa pasilyo, palayo sa kanyang silid. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng isang biktima. Ito ang katahimikan ng isang mangangaso na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Alam na ni Wilma ang petsa. Alam na niya ang oras. At ngayon, alam na rin niya na ang pag-ibig na inaakala niyang buhay niya ay matagal na palang patay. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay ilibing ito kasama ang mga taong pumatay dito. Ang boses ni Rosario ay tila isang latigo na humahagupit sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, bawat latay ay hindi na nagdudulot ng hapdi, kundi ng ibayong lakas upang tapusin ang palabas na ito. Nang magbukas ang pinto ng kanyang silid kinabukasan, hindi sinalubong ni Wilma ang kanyang biyenan ng galit o katwiran. Sa halip, nanatili siyang nakahiga, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang katawan ay tila walang buto sa sobrang lambot. Pinanood niya sa ilalim ng kanyang mga pilikmata ang pagpasok ni Rosario na ang bawat hakbang
ay puno ng mapagmataas na tagumpay. Bumangon ka na dyan, Wilma. Marami tayong gagawin. Huwag mong isiping dahil masama ang pakiramdam mo, ay makakalimutan ko ang ginawa mong pagnanakaw. Utos ni Rosario. Ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Tila isang makinang walang pakiramdam. Opo, Mama. Pasensya na po. Medyo mabigat pa rin ang ulo ko. Mahinang sagot ni Wilma. Ang kanyang boses ay sadyang ginawang nanginginig. Isang perpektong pagganap ng isang babaeng durog na ang espiritu. Dahan-dahan siyang bumangon. Hawak ang kanyang ulo na tila bahihimatayin sa bawat galaw. Sa buong maghapon, naging perpektong asawa at menahe si Wilma. Nilinis niya ang bawat dekorasyong kristal sa sala nang may pambihirang ingat. Hinugasan niya ang mga paa ni Rosario nang hindi nagrereklamo. Tinitiis ang bawat sipat at panlalait ng matanda. Sa bawat opo, mama, at susunod po ako, Alfonso, nakikita ni Wilma ang unti-unting pagluwag ng tensyon sa mga balikat ng kanyang asawa. Akala ni na Alfonso at Rosario, tuluyan na nilang napaamo ang tanging banta sa kanilang plano. Nakikita mo ba, Alfonso? Bulong ni Rosario habang pinapanood si Wilma na naglalampaso ng sahig sa malayo. Iyan ang kapangyarihan ng takot. Akala niya ay wala na siyang takas. Mas madali siyang kontrolin ngayon kaysa noong naniniwala pa siyang mahal mo siya. Hindi sumagot si Alfonso, ngunit ang kanyang pagtango ay sapat na para malaman ni Wilma na ang kanyang pagkukunwari ay nagbubunga. Habang nagpupunas ng sahig, ang kanyang mga daliri ay dumaan sa ilalim ng sofa, hindi upang maglinis, kundi upang pakiramdaman ang bawat sulok. Ang kanyang isipan ay tila isang kalendaryong mabilis na nababawasan ng pahina. Dumating ang pagkakataon ng hapon ding iyon. Si Alfonso ay umalis para sa isang huling meeting sa bangko at si Rosario naman ay nagpasyang magpahinga sa kanyang silid dahil sa pagod sa pag-uutos. Inutusan niya si Wilma na dalhan siya ng mainit na tuwalya para sa kanyang likod. Pagpasok ni Wilma sa silid ni Rosario, ang amoy ng mamahaling pabango at gamot sa rayuma ay tila sumakal sa kanya. Ito ang sentro ng kapangyarihan sa mansyong Severino. Maingat niyang inilapat ang tuwalya sa balikat ng matanda na noon ay nakadapa sa kama at tila dinalaw na ng antok dahil sa katahimikan at amoy ng lavender sa paligid. Diyan lang sa tabi, Wilma. Pagkatapos niyan, umalis ka na. Antok na utos ni Rosario. Dahan-dahan ang paghinga ni Wilma. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tunog na baka makagising sa matanda. Alam niyang ito na ang oras. Habang tila inaayos ang kumot sa gilid ni Rosario, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng malaki at malambot na una ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip, maingat na kinakapa ang anumang matigas na bagay sa gitna ng mga punda. Naramdaman niya ang malamig na bakal. Hindi ito isang ordinaryong susi. Ito ang susi sa vault na nakatago sa likod ng painting ng kanilang pamilya. Ang vault kung saan itinatago ni Rosario ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya at ang mga ebidensyang maglilinis sa pangalan ni Wilma. Ang lamig ng susi ay tila gumapang hanggang sa puso ni Wilma. Nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kilabot na may kasamang pananabik. Ngunit sa mismong sandali na mahahawakan na niya ito ng buo, biglang gumalaw si Rosario. Ang matanda ay nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga at bahagyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay tila dahan-dahang nagbubukas mula sa pagkakaidlip. Napatigil ang mundo ni Wilma. Ang kanyang kamay ay nakabaon pa rin sa ilalim ng unan. Ilang pulgada lang ang layo mula sa mukha ng kanyang kaaway. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumatayo sa tensyon. Kung magigising si Rosario ngayon, wala nang bukas na darating para sa kanya. Isang maling galaw, isang maling tahi, at ang buong hinaharap ko ay magiging kasing dilim ng gabi sa tondo na pilit kong tinatakasan.
Nang dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Rosario, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Wilma. Payapa, may bahid ng pag-aalala, at tila walang itinatagong anumang masamang balak. Mabilis na binawi ni Wilma ang kanyang kamay mula sa ilalim ng unan, ngunit hindi ito mukhang marahas. Sa halip, maingat niyang inayos ang punda nito habang ang kabilang kamay ay hawak ang malamig na baso ng tubig. Mama, tinitingnan ko lang po kung maayos ang lagay niyo. Parang naging mababaw ang paghinga niyo. Natakot po ako. Mahinang bulong ni Wilma. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang lalamunan. Tumingin si Rosario sa kanya. Ang mga mata ay naniningkit habang pilit na kinikilala ang katotohanan sa likod ng mga salita ng minahe. Pagkatapos ng ilang segundong tila habang buhay para kay Wilma, muling ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Umalis ka na. Nakakaabala ka sa pahinga ko. At siguraduhin mong plansado na ang mga kurtina sa guest room. Nang makalabas ng silid, sumandal si Wilma sa pader ng pasilyo. Doon lamang niya naramdaman ang tulo ng malamig na pawis sa kanyang likuran. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang susi, ang maliit na piraso ng bakal na magbubukas sa katotohanan. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras para sa vault. May mas mahalagang kailangang gawin, ang paghahanda para sa pagdating ni Doña Amalia. Dahan-dahan siyang pumasok sa guest room, ang silid na nakalaan para sa pinakaimportanteng panauhin ng pamilya Severino. Sa ibabaw ng kama ay nakapatong ang isang mamahaling bag na gawa sa balat ng buhaya. Isang regalo na ipapadala sana ni Rosario kay Doña Amalia bilang welcome gift mamayang gabi. Inilabas ni Wilma ang kanyang kagamitan sa pananahi na lagi niyang dala sa bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagbuo ng pinakamahihirap na disenyo sa tondo, ay nagsimulang kumilos ng may pambihirang bilis at ingat. Gamit ang isang napakanipis na talim, dahan-dahan niyang hiniwa ang tahi sa loob ng lining ng bag. Hindi ito basta-bastang hiwa. Kailangang sumunod ito sa natural na hibla ng tela upang hindi mahalata ng kahit na sinong magsusuri nito. Sa bawat tusok ng karayom, ibinubuhos ni Wilma ang lahat ng kanyang pait. Ang telang silk na lining ng bag ay tila naging balat ng kanyang mga kaaway. Gumagawa siya ng isang lihim na bulsa, isang espasyo sa pagitan ng lining at ng labas ng bag na sapat ang laki para pagtaguan ng isang makapal na tumpok ng pera at mga dokumento. Ngunit sapat ang nipis para hindi bumukol. Ang karayom na ito, ang magiging hustisya ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila isang tanikala na unti-unti niyang inililipat mula sa kanyang leeg patungo sa mga Severino. Nakakamangha kung paanong ang sining na itinuring nilang pambahay lang ay siya palang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtatahi, ang katahimikan ng guest room ay biglang binuwag ng tunog ng pagpihitit ng doorknob sa labas. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan ay tila isang babala ng kamatayan. Walang oras para itago ang bag. Walang oras para tumakas sa bintana. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Alfonso. Nakatayo siya doon, ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng hinala habang nakatingin sa kanyang asawang nakaupo sa tabi ng kama. Hawak ang mamahaling bag ng kanilang panauhin. Wilma, anong ginagawa mo rito sa gamit ni Doña Amalia? Tanong ni Alfonso. Ang kanyang boses ay malamig at ang kanyang mga mata ay agad na bumaba sa hawak na karayom at sinulid ng kanyang asawa. Napatitig si Wilma sa kanyang asawa. Ang lining ng bag ay bukas pa rin at ang mga pira-pirasong papel ng audit report ay nakapatong sa kanyang kandungan, bahagyang natatakpan ng kanyang apron. Isang maling galaw, isang maling sagot, at ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay maglalaho na parang usok. Ang bawat tibok ng puso ni Wilma ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling kalmado.
Isang kasanayang nakuha niya mula sa libu-libong oras ng pagtatahi sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng tondo. Mabilis niyang itinupi ang kanyang apron, sapat na upang maikubli ang mga pira-pirasong papel sa ilalim ng makapal na tela. Bago siya dahan-dahang tumingala kay Alfonso. Nakita ko pong may maluwag na tahi sa lining ng bag, Alfonso. Mahinang sagot ni Wilma. Ang kanyang boses ay may sapat na pait at panginginig, tila isang babaeng takot na muling mapagalitan. Ayaw ko lang pong mapahiya kayo kay Doña Amalia bukas. Isang pagkakamali lang sa tahi. Baka isipin niyang hindi natin pinahahalagahan ang pagdating niya. Lumapit si Alfonso. Ang kanyang mga mata ay nanunuri habang tinitingnan ang bag at ang karayom sa kamay ni Wilma. Sa isang sandali, ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing talim ng isang patalim. Ngunit ang pagiging kampante ni Alfonso, ang kanyang paniniwala na si Wilma ay wala ng lakas na lumaban, ang naging pinakamalaking kahinaan niya. Mabuti naman at nag-iisip ka na, Wilma, ani Alfonso habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Isang kilos na nagdulot ng kilabot sa balat ni Wilma. Gawin mo ang lahat para maging perpekto ang gabi bukas. Kapag naging maayos ang lahat, baka mapatawad ka pa ni Mama. Nang makaalis si Alfonso, mabilis na tinapos ni Wilma ang kanyang ginagawa. Ang lihim na bulsa ay lapat na lapat, tila bahagi na ng orihinal na disenyo. Doon niya maingat na isinilid ang mga pinunit na audit report at ang susi ng vault na kinuha niya kay Rosario. Kung sakaling mahuli siya bago ang pagtitipon, ang mga ebidensyang ito ay hindi matatagpuan sa kanyang katawan, kundi sa loob mismo ng gamit ng kanilang pinakaimportanteng panauhin. Sumapit ang gabi ng huling hapunan bago ang pagdating ni Doña Amalia. Ang hapagkainan ng mga Severino ay puno ng pinakamahalagang putahe. Ngunit para kay Wilma, ang amoy ng pagkain ay tila amoy ng isang huling hantungan. Nakaupo siya sa dulo, tahimik na pinapanood ang mag-ina na nagpapalitan ng mga plastik na ngiti at mga planong puno ng kasakiman. Ito, Wilma, uminom ka muna, muling alok ni Rosario, habang inilalapag ang isang baso ng katas ng prutas na may kakaibang kulay. Ang matanda ay nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanganib ng ngiti. Kailangan mong matulog. Nang mahimbing para bukas, ay sariwa ang hitsura mo sa harap ng media. Ayaw nating magmukha kang preso sa harap ni Doña Amalia. Hindi ba? Naramdaman ni Wilma ang titig ni Alfonso na tila naghihintay sa kanyang bawat galaw. Ang babala ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ang pampatulog. Kung iinumin niya ito, mawawalan siya ng kontrol sa mga oras na pinakakailangan niya. Ngunit kung tatanggihan niya ito, mabubunyag ang kanyang paghihinala. Dahan-dahang itinaas ni Wilma ang baso. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Itinapat niya ang baso sa kanyang mga labi. Naramdaman ang malamig na likido. Pinanood niya ang mga mata ni na Rosario at Alfonso na tila mga buway ang naghihintay na lumubog ang kanilang biktima. Isang matunog na pagkabasag ang biglang bumasag sa katahimikan ng hapagkainan nang hindi sinasadyang mabitawan ni Wilma ang baso. Ang likido ay kumalat sa kanyang apron at sa mamahaling carpet ng mga Severino. Ay Mama, pasensya na po. Ang dulas po ng baso. Bulalas ni Wilma habang mabilis na tumayo at pilit na pinapahiran ang kanyang apron, ngunit sa katotohanan ay sinisigurado niyang masipsip ng tela ang natitirang likido upang magmukhang naubos niya ito kung titingnan sa malayo. Tumayo si Rosario sa galit. Ang kanyang mukha ay namumula. Napakatanga mo talagang babae ka. Pati baso ay hindi mo mahawakan. Ngunit sa likod ng galit ni Rosario, nakita ni Wilma ang kislap ng pag-aalinlangan. Hindi nila sigurado kung nakainom ba siya o hindi bago nabasag ang baso. Ito na ang huling sandali ng katahimikan.
Bukas, sa pagtilaok ng manok, ang bawat tahi, bawat lihim, at bawat patak ng dugo ay magtatagpo sa isang madugong paghuhukom na hinding-hindi malilimutan ng mga Severino. Ang bawat hakbang ng mga Severino ay tila isang pagtatanghal ng dulaan na puno ng mga maskara, ngunit sa likod ng mga ngiti ni Rosario ay nakatago ang isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa aking lalamunan. Ang umaga ng Huwebes ay binalot ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila galing pa sa ibang bansa. Isang pilit na pagsisikap ni Rosario upang ikubli ang baho ng korupsyon sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok ay nagniningning. Ang bawat kristal ay walang bahid ng dumi. Bunga ng magdamag na pagtatrabaho ni Wilma na tila isang aninong walang karapatang mapagod. Eksaktong 10:00, ang malaking gate ng mansyon ay bumukas ng may mabigat na tunog ng bakal. Isang itim at kumikinang na sasakyan ang dahan-dahang pumasok. Tila isang malaking hayop na nagdadala ng kapangyarihan. Lumabas si Doña Amalia, isang babaeng ang tindig ay sapat na upang patahimikin ang buong paligid. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na pilit itinatago ng karaniwang tao. Amalia, my dear friend, kay tagal nating hindi nagkita. Welcome to our humble home, bulalas ni Rosario habang mabilis na lumapit at yumakap ng pilit. Ang kanyang boses ay puno ng asukal, sapat na upang makalimutan ng sinuman ang bagsik na ipinakita niya kay Wilma kagabi. Nakatayo lamang sa isang sulok si Wilma, hawak ang platera ng mga inumin. Nakasuot siya ng malinis, ngunit simpleng uniforme. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Sa paningin ng mga bisita, siya ay isang hamak na tauhan lamang, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat pintig ay tila isang babala. Ang kanyang mga mata ay saglit na dumapos sa bag na dala ni Doña Amalia. Ang bag na ngayon ay naglalaman ng lihim na magbabago sa lahat. Salamat, Rosario. Sana ay maging kasing linis ng iyong tahanan. Ang mga dokumentong pipirmahan natin ngayon. Malamig na sagot ni Doña Amalia. Ang kanyang boses ay tila isang babala na hindi siya madaling maloko. Sa gitna ng masayang kwentuhan at tawanan sa malawak na garden, si Wilma ay tahimik na nagsisilbi. Inilapag niya ang tasa ng tsaa sa harap ni Doña Amalia nang may panginginig na tanging siya lamang ang nakakaalam. Nakita niya ang pagkindat ni Alfonso kay Rosario mula sa malayo. Ang hudyat na magsisimula na ang kanilang dula. Oh Amalia, bago ko malimutan, mayroon akong maliit na regalo para sa iyo sa loob. Isang pasasalamat sa muling pagtitiwala sa aming kumpanya, ani Rosario, habang dahan-dahang tumatayo. Wilma, kunin mo ang itim na kahon sa ibabaw ng aking vanity mirror. Ngayon din. Tumango si Wilma at mabilis na naglakad patungo sa loob ng bahay. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang isang marahas na tunog ng pagkabasag ng baso mula sa kinalalagyan ni Rosario. Ang pera! Alfonso! Ang pera sa vault! Nawawala! Ang sigaw ni Rosario ay tila isang kidlat na bumasag sa mapayapang atmosfera ng pagtitipon. Ang mga bisita ay nagkatinginan. Ang musika ay biglang tumigil. At ang lahat ng mata ay napabaling sa matandang Severino na ngayon ay tila hihimatayin sa gitna ng kanyang mga panauhin. Anong nangyayari, Rosario? Tanong ni Doña Amalia. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa gitna ng pagkagulat at hinala. 1,000,000 piso, Amalia. Ang perang pambayad sa aming mga supplier. Nakakakuha ko lang sa bangko kahapon. Nawawala sa loob mismo ng mansyon ko. Humahagulhol na sagot ni Rosario. Tumingin siya ng diretso kay Wilma. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ikaw, Wilma. Ikaw lang ang pumasok sa silid ko kaninang madaling araw. Huwag mong sabihing naglakas loob kang nakawan kami sa gitna ng okasyong ito. Ang lahat ng paningin ay tila mga matatalas na sibat na tumusok sa pagkatao ni Wilma. Nakatayo siya sa gitna ng mga elitista, mag-isa, tila isang biktima
sa harap ng mga gutom na leon. Ang dula ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, si Rosario ang direktor. Ngunit hindi niya alam na ang katapusan ng kanyang kwento ay matagal na palang naisulat ng babaeng tinatawag niyang basura. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang mabigat na ulap na nagbabadyang magdala ng malakas na unos. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatuon kay Wilma, tila mga hukom na handang magbigay ng hatol sa isang krimeng hindi pa napapatunayan. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Wilma na ang tanging baluti ay ang kanyang malinis na konsensya at ang lihim na hawak ng kanyang mga kamay. Hindi ko po magagawa yan, Mama. Alam niyo po kung gaano ko pinahahalagahan ang bawat sentimo na ibinibigay niyo sa akin. Mahinang sagot ni Wilma, ngunit ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ni Rosario. Isang hamon na tanging ang matanda lamang ang nakakaintindi. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Isang hamak na magnanakaw na tulad mo. Walang karapatang tumawag sa akin yan. Sigaw ni Rosario. Lumingon siya kay Doña Amalia na noon ay nananatiling tahimik ngunit mapanuri. Amalia, pasensya na sa eksenang ito, pero hindi ko hahayaang manatili sa bubong ko ang isang taong kukumakagat sa kamay na nagpapakain sa kanya. Alfonso, tawagin mo ang mga gwardiya. Ipa-search ang kwarto niya. Mabilis na kumilos si Alfonso, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pait. Wilma, bakit mo ito ginawa? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang kanyang bulong ay sapat na upang marinig ng mga malapit sa kanila. Isang huling pako sa krus na kanilang inihanda para sa kanya. Umakyat ang lahat sa maliit na silid ni Wilma sa likod ng mansyon. Marahas na binuksan ni Rosario ang pinto at nagsimulang itapon ang mga gamit ni Wilma sa sahig. Ang kanyang lumang kumot, ang iilang piraso ng damit, at ang kanyang mga gamit sa pananahi ay nagkalat sa paligid. Hinanap nila sa ilalim ng kama, sa loob ng unan, at sa bawat sulok ng maliit na closet. Ngunit walang pera. Ang tanging nakita lamang nila sa ibabaw ng lamesa ay ang puting barong na tahi ni Wilma. Malinis, perpekto at tila isang simbolo ng kanyang katapatan. Nagsimulang mamutla si Rosario. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang muling hinalughog ang closet. Nandito lang yun kanina. Sigurado akong... Ibig kong sabihin, sigurado akong itinago niya ito ng maayos. Rosario, tila wala rito ang sinasabi mong nawawala. Malamig na puna ni Doña Amalia habang tinitingnan ang kaguluhan sa loob ng silid. At tila masigasig ka masyadong mahanap ito, na tila ba alam mo kung saan dapat nakatago. Amalia, tuso ang babaeng ito. Baka inilipat niya sa ibang lugar bago pa tayo pumasok. Depensa ni Rosario, ang pawis ay dahan-dahan nang gumugulong mula sa kanyang noo. Alfonso, isearch ang buong bahay. Isama na ang mga bag ng mga tauhan. Dito na lumuhod si Wilma sa harap ni Doña Amalia. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumulong, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Doña Amalia, maawa po kayo. Kung nais niyo pong malinis ang pangalan ko, huwag lang po ang kwarto ko ang inyong tingnan. May mga taong handang magtanim ng dumi sa ibang tao upang maligtas ang kanilang sarili. Kung talagang nawawala ang pera, hanapin natin ito kahit sa mga gamit na hindi natin inaasahan. Tumingin si Wilma ng makahulugan sa bag na dala ni Doña Amalia. Ang bag na kanina pa, nakapatong sa mesa sa garden. Minsan, ang pinakaligtas na lugar para magtago ng kasalanan ay sa gamit ng isang taong hinding-hindi paghihinalaan. Nangunot ang noo ni Doña Amalia, isang matalas na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tama ka, Iha. Upang maging patas sa lahat, pati ang bag ko ay isasama sa paghahanap. Alfonso, dalhin mo rito ang bag ko mula sa garden. Namilog ang mga mata ni Rosario. Isang matinding kaba ang sumakop sa kanyang buong pagkatao.
Amalia, hindi na kailangan. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi, Rosario. Mas nakakahiya kung may magnanakaw sa ilalim ng bubong mo habang nandito ako. Putol ni Doña Amalia. Nang dalhin ang bag sa harap ng lahat, dahan-dahan itong binuksan ni Doña Amalia. Sa simula ay mga personal na gamit lamang ang nakita. Ngunit nang kapkapin niya ang lining sa ilalim, naramdaman niya ang isang matigas at makapal na bagay. Hinila niya ang isang tago at lihim na zipper na sadyang itinuwid ni Wilma. Isang tumpok ng pera, ₱1,000,000 na may selyo pa ng bangko, ang dahan-dahang lumabas mula sa loob ng bag ni Doña Amalia. Ngunit hindi lang iyon. Kasama ng mga pera ay ang mga pira-pirasong audit report na may pirma ni Alfonso at ang susi ng vault na may inisyal ni Rosario. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila tumigil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Paano napunta dyan yan? Nauutal na tanong ni Rosario. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Ang sabi ko sa cabinet lang niya ilalagay. Napatigil si Rosario. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na tinakpan ang kanyang sariling bibig. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang sariling dila ang siyang bumasag sa kanyang maskara. Ang mga panauhin ay nagbulungan. Ang mga kamera ng ilang media na naroon ay mabilis na kinuha ang bawat detalye ng kanyang pagkakamali. Tumingin si Doña Amalia kay Rosario. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at puot. Ang sabi mo ay sa cabinet mo lang ilalagay. Ibig sabihin, alam mo talaga kung nasaan ang pera dahil ikaw ang naglagay nito, Rosario? Ang mukha ni Alfonso ay naging kasing puti ng papel. Alam niyang sa sandaling iyon, ang lahat ng kanilang pinaghirapang itayo, ang kanilang yaman, ang kanilang dangal, at ang kanilang hinaharap, ay tuluyan ng gumuho sa paanan ng babaeng itinuring nilang basura. Ang bawat bulong ng mga panauhin sa paligid ay tila mga bubuyog na nagdadala ng kamatayan sa natitirang dangal ng mga Severino. Sa gitna ng marangyang mansyon, ang bawat kristal na chandelier ay tila nagbabadyang mabasag dahil sa bigat ng katotohanang ibinunyag ng sariling dila ni Rosario. Ginamit niyo ako? Ang boses ni Doña Amalia ay mahinahon, ngunit ang bawat pantig ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng isang punyal. Ginamit niyo ang bag ko upang itago ang ebidensya ng inyong pagnanakaw at ang inyong maruming balak na sirain ang buhay ng isang inosenteng babae. Amalia, hindi! Nagkakamali ka, nabigla lang ako. Ang ibig kong sabihin, pilit na humahabol ng hininga si Rosario. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib, habang ang kabilang kamay ay pilit na inaabot ang braso ng kanyang kaibigan. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, mabilis na lumayo si Doña Amalia, tila ba diring-diri sa anumang bahid ng dumi na dala ng matandang Severino. Dahan-dahang binasa ni Doña Amalia ang mga pira-pirasong audit report na maingat na pinagtabi-tabi ni Wilma. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat numerong nakasulat doon. Ito ba ang dahilan kung bakit kating-kati kayong makuha ang investment ko? Upang takpan ang milyon-milyong pisong nawawala sa kumpanya dahil sa sarili mong anak? Ibinaling ni Doña Amalia ang kanyang tingin kay Alfonso. Ang lalaking kanina lang ay mukhang kagalang-galang ay nakatayo ngayon sa isang sulok, nakayuko, at ang mga kamay ay nanginginig. Alfonso, akala ko ay ikaw ang pag-asa ng kumpanyang ito. Ngunit ikaw pala ang anay na umuubos sa sarili mong pundasyon. Ang pirma mo ay narito sa bawat pekeng resibo. Ang pagtatangkang ipasa ang kasalanan kay Wilma ay isang kaduwagan na hinding-hindi ko mapapatawad. Alfonso, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila na wala tayong kinalaman dito. Sigaw ni Rosario. Ang kanyang boses ay pumipiyok na sa desperasyon, ngunit nanatiling pipi si Alfonso.
Alam niya na sa harap ng mga dokumentong yon, wala nang puwang ang anumang kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Wilma sa gitna. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot, kundi isang malalim na katahimikan na tila ba galing sa isang taong gising na mula sa isang mahabang bangungot. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 5 taon. 5 taon, Alfonso, mahinang simula ni Wilma. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng silid. 5 taon akong naging utusan, naging asawa, at naging punching bag ng inyong mga salita. Tiniis ko ang lahat dahil naniwala ako na may natitira pang kabutihan sa puso mo. Pero ngayon, nakita ko na ang katotohanan. Hindi ka lang duwag, Alfonso. Isa kang traidor na walang kaluluwa. Lumapit si Wilma kay Rosario, na noon ay napasandal na sa pader. Ang muka ay kasing puti na ng bangkay. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin, bayad na yan. Bayad na yan sa bawat patak ng dugo at pawis na ibinuhos ko sa bahay na ito. Ang 1 milyong piso na gusto mong ibintang sa akin, iyan ang magiging halaga ng inyong pagbagsak. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena mula sa labas ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ay dahan-dahang gumapang sa mga dingding ng sala, tila mga aninong susundo sa mga nagkasala. Isang pangkat ng mga pulis ang pumasok sa loob. Dala ang warrant na hiningi ni Doña Amalia sa isang tawag lamang. Rosario Severino at Alfonso Severino, inaaresto kayo sa kasong panggaganso at obstruction of justice. Anunsyo ng opisyal. Nang marinig ito, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Rosario. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang mga posas ay dahan-dahang ikinakabit sa kanyang mga kamay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, tila may gustong sabihin ngunit walang tunog na lumalabas. Isang gilid ng kanyang muka ay tila dahan-dahang bumabagsak, isang malinaw na senyales na ang uwat ng kanyang dugo ay sumusuko na sa tindi ng uyam at galit. Tumingin si Alfonso kay Wilma, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na. Wilma, patawarin mo ako. Mahal kita. Humarap si Wilma sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pag-ibig ay hindi naninira, Alfonso. Ang pag-ibig ay nagpoprotekta. Ang nararamdaman mo ay hindi pag-ibig, kundi panghihinayang dahil nawalan ka ng isang taong handang mamatay para sa'yo. Habang hinihila ng mga pulis ang mag-ina palabas ng mansyon, nanatiling nakatayo si Wilma sa gitna ng sala. Pinanood niya ang pagguho ng mundong minsang naging kulungan niya. Ang bawat dekorasyon, bawat mamahaling kagamitan ay tila nawalan ng ningning. Iha, tawag ni Doña Amalia habang hinahawakan ang balikat ni Wilma. Tapos na ang pagdurusa mo rito. Ngunit ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Maraming tao ang mawawalan ng trabaho dahil sa kasalanan nila. Tumingin si Wilma sa bintana kung saan ang unang sinag ng dapit hapon ay dahan-dahang lumulubog. Hindi ko na po responsibilidad ang kanilang pagkakamali, Doña Amalia. Ngunit alam ko na sa bawat paglubog ng araw, may darating na bagong umaga. At ang umagang iyon ay hindi ko nagugugulin sa anino ng ibang tao. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Wilma, isang mabilis na hakbang ang narinig niya mula sa likuran. Isang tauhan ng bangko ang pumasok. May dalang dokumentong nagniningning sa ilalim ng ilaw. Doña Amalia, may problema po. Ang mansyong ito, hindi na po ito pag-aari ng mga Severino. Naisangla na ito ni Alfonso sa isang lihim na financier at ngayon ang huling araw ng palugit. Kailangang lisanin ng lahat ang lugar na ito sa loob ng 1 oras. Napatigil si Wilma. Kahit ang bubong sa ibabaw ng kanyang ulo ay tila dahan-dahang binabawi sa kanya. Saan siya pupunta sa gitna ng gabing paparating?
Ang bahay na ito ay naging saksi sa aking pagluha. Ngunit sa huling pagkakataon, iiwan ko rito ang bawat pait upang sa paglabas ko sa pintong ito, wala na akong bitbit kundi ang sarili kong dangal. Ang ingay ng mga taong naghahakot ng kagamitan ay tila isang malupit na simponya ng pagkatalo. Sa bawat sulok ng mansyon, may mga lalaking nakauniporme na nagdidikit ng mga pulang tatak sa mga mamahaling muebles. Mga gamit na dati ay tinitingnan ni Wilma nang may takot na baka madumihan. Ngunit ngayon ay wala ng halaga, kundi bilang pambayad sa utang ng mga Severino. Ang bawat kaluskos ng plastik na pambalot ay tila huling hininga ng isang pamilyang nabulag ng sarili nilang karangyaan. Pumasok si Wilma sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagdaan sa isang gallery ng mga alaala. Mga gabing hindi siya pinatulog ng pag-aalala. Mga umagang sinalubong niya ng panlalait mula kay Rosario. At ang mga sandaling akala niya ay sapat na ang pag-ibig para mabuhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay mga anino na lamang ngayon. Dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng malamig na liwanag ng gabi. Wala siyang kinuha sa mga alahas na ibinigay ni Alfonso noong bago pa silang mag-asawa. Hindi niya ginalaw ang mga mamahaling damit na binili para sa kanya upang magmukha siyang presentable sa mga pagtitipon. Sa halip, lumapit siya sa kanyang lumang sewing machine, ang makinang dipadyak na naging tapat niyang kasama sa bawat tahi ng kanyang buhay. Ang bakal nito ay malamig at puno ng gasgas, ngunit para kay Wilma, ito ang tanging bagay sa loob ng mansyong ito na may kaluluwa. Ito lang, Wilma. Ito lang ang kukunin mo pagkatapos ng lahat. Napalingon si Wilma at nakita si Alfonso na nakatayo sa pinto. May kasamang pulis na nagbabantay sa kanya. Ang kanyang asawa ay wala na ang dating tikas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang polo ay lukot. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng desperasyon na tila humihingi ng limos. Ito lang ang akin, Alfonso. Mahinang sagot ni Wilma. Ang kanyang boses ay walang galit, kundi isang malalim na kapayapaan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang lahat ng nakikita mo sa mansyong ito ay pundasyon ng kasinungalingan. Ang makinang ito, dito nanggaling ang bawat sentimo na marangal kong kinita bago mo ako dinala rito. Ito ang magdadala sa akin sa bagong simula. Wilma, please, baka pwedeng kausapin mo si Doña Amalia. Baka makinig siya sa'yo. Sabihin mo na nagkamali lang ako, na tinakot lang ako ni Mama. Pagmamakaawa ni Alfonso, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang asawa sa kabila ng distansya. Hindi ko kayang mabulok sa kulungan. Wilma, mahal kita. Alam mo yan. Tiningnan siya ni Wilma ng matagal. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang lalaking minahal niya, ngunit tila isang estranghero na lamang ito sa kanyang paningin. Ang pag-ibig na walang sakripisyo para sa katotohanan ay hindi pag-ibig, Alfonso. Ito ay pag-aari. At hindi na ako pag-aari ni Numan. Dahan-dahang binuhat ni Wilma ang kanyang sewing machine. Mabigat ito. Tila pasan niya ang buong bigat ng kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat hakbang niya palabas ng silid, nararamdaman niyang nagiging magaan ang kanyang pakiramdam. Nadaanan niya ang barong na kanyang tinahi, ang puting tela na nabahiran ng kanyang dugo. Iniwan niya ito sa ibabaw ng sahig, isang saksi sa isang anibersaryong hindi na naganap. Nang makarating siya sa malaking gate ng mansyon, huminto siya saglit. Lumingon siya sa malaking bahay na minsang naging pangarap niya, ngunit naging bangungot. Ang mga ilaw ay isa-isang pinapatay ng mga tauhan ng bangko. Ang kadiliman ay dahan-dahang lumalamon sa mansyon ng mga Severino. Tila ba tinatabunan ang lahat ng dumi at kasalanang nangyari sa loob nito. Sa labas ng gate, ang ulan ay dahan-dahang pumapatak. Tila nakikiramay sa kanyang pag-alis. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa lahat ng hapdi at kahihiyang dinanas niya. Wala siyang sasakyan, wala siyang malaking halaga ng pera, at wala siyang tiyak na matutuluyan. Ngunit sa ilalim ng gabing iyon, naramdaman ni Wilma ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya.
ang kalayaan. Isang matandang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap niya. Bumukas ang pinto at lumabas si Aling Nena, ang matandang katulong na naging lihim niyang kakampi. Sa tabi nito ay isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mabait na mga mata. Si Lito, ang kaibigan ni Wilma, noong kabataan niya sa Tondo, na ngayon ay isa ng ganap na abogado. Wilma, iha, tawag ni Aling Nena. Ang boses nito ay nanginginig sa emosyon. Sabi ko sa'yo, ang bukang liwayway ay darating din. Halika na. Napatitig si Wilma kay Lito. Maraming taon ang lumipas, ngunit ang tingin nito ay hindi nagbago. Puno pa rin ng paggalang at pagtitiwala. Lito, paano mo? Hindi ka nakakalimutan ng Tondo, Wilma. Mahinang sagot ni Lito, habang kinukuha ang mabigat na sewing machine mula sa kanyang mga kamay. Handa na ang lahat. Sa Laguna, may naghihintay sa iyong isang maliit na pwesto. Isang lugar kung saan ikaw na ang magiging reyna ng sarili mong buhay. Pumasok si Wilma sa loob ng sasakyan. Habang dahan-dahan silang lumalayo sa mansyon, nakita niya sa side mirror ang anino ni Alfonso na pilit na sumisigaw mula sa loob ng gate habang ang mga pulis ay pilit siyang isinasakay sa patrol car. Ipinikit ni Wilma ang kanyang mga mata. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ang bawat sakit ay naiiwan sa likuran. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, naramdaman ni Wilma ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit na papel na nakalimutan niyang itapon, ang audit report. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa likod nito. May isang sulat kamay na hindi kay Alfonso, hindi kay Rosario, at hindi rin kay Aling Nena. Ang 1,000,000 piso ay simula pa lamang. Hanapin mo ang lihim sa likod ng pinto ng bodega sa Laguna. Napakapit si Wilma sa upuan ng sasakyan. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit tila ang kanyang pagtungo sa Laguna ay hindi lamang isang pagtakas, kundi ang simula ng isang panibagong misteryo na may kinalaman sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa basang kalsada ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa mga pahina ng isang madilim na aklat. Habang lumalayo ang liwanag ng Maynila, ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang napapalitan ng mga anino ng mga puno ng niyog at ang malamig na simoy ng hangin na nanggagaling sa lawa. Nakasandal si Wilma sa bintana, pinapanood ang bawat patak ng ulan na gumugulong sa salamin. Mga luhang hindi na sa kanya nanggagaling, kundi sa langit na tila nakikidalamhati sa kanyang paglisan. Malayo-layo pa tayo, Wilma. Maari ka munang umidlip. Mahinang sambit ni Lito habang nakatuon ang mga mata sa madilim na daan. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng maginaw na gabi. Payapa at walang hinihinging kapalit. Hindi ko kayang ipikit ang mga mata ko, Lito, sagot ni Wilma. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal ng kanyang sewing machine na nasa kanyang kandungan. Natatakot ako na kapag idinilat ko ang mga mata ko, nasa loob pa rin ako ng silid na yon. Hinihintay ang panlalait ni Mama Rosario o ang pagsisinungaling ni Alfonso. Bumuntong hininga si Aling Nena mula sa likurang upuan. Inabot niya ang balikat ni Wilma at dahan-dahang hinaplos ito. Ang sugat sa balat ay mabilis maghilom, iha. Pero ang sugat sa kaluluwa, kailangan ng mahabang panahon at bagong hangin. Iwanan mo na ang mga Severino sa likuran mo. Ang Laguna ay lugar ng mga bagong simula. Nang makarating sila sa isang tahimik na bayan sa gilid ng lawa, sinalubong sila ng amoy ng sariwang lupa at ang huni ng mga kuliglig na tila isang orkestra ng kapayapaan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy at semento. May isang munting espasyo sa harap na may karatula ng nakasabit, bagaman wala pang nakasulat. Dito ka muna, Wilma, ani Lito habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Ang itaas ay magiging tahanan mo at ang ibaba ay ang pangarap mong shop. Hindi ito mansyon, pero dito, ikaw ang masusunod sa bawat tahi ng buhay mo.
Pumasok si Wilma sa loob. Ang sahig ay gawa sa lumang naran na kuminang sa ilalim ng dilaw na ilaw ng bumbilya. Inilapag niya ang kanyang sewing machine sa gitna ng silid. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga ng kalayaan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, ang misteryosong sulat sa audit report ay tila isang tinik na ayaw magpaalis. Ang lihim sa likod ng pinto ng bodega sa Laguna. "Lito, Aling Nena," tawag ni Wilma habang nakatingin sa malayo. "Bakit dito niyo ako dinala? Bakit sa Laguna?" Nagkatinginan sina Aling Nena at Lito. May isang sandali ng katahimikan na tila ba may mga salitang ayaw lumabas sa kanilang mga labi. "Dahil dito ka talaga nanggaling, Wilma," sagot ni Aling Nena sa isang boses na puno ng bigat. "Ang akala mo ay ulila ka na galing sa Tondo. Pero ang totoo, may mga taong nagtago sa iyo doon upang iligtas ka mula sa mga Severino. Maraming taon na ang nakalilipas." Nabitawan ni Wilma ang hawak niyang gunting. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na silid. "Anong ibig niyong sabihin? Kilala ko ang mga magulang ko. Namatay sila sa sunog." "Ang sunog na iyon ay hindi aksidente, Wilma," putol ni Lito habang lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at determinasyon. "At ang bodegang tinutukoy sa sulat na hawak mo, iyon ang huling pag-aari ng tunay mong pamilya na hindi nakuha ng mga Severino. Ang 1,000,000 piso na ibinibintang sa'yo, barya lang yon sa ninakaw nila sa iyong pagkatao." Naramdaman ni Wilma ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat tahi ng kanyang nakaraan ay tila dahan-dahang natatanggal. Inilalantad ang isang katotohanang mas madilim pa sa kanyang dinanas sa mansyon. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa likod ng bahay, kung saan may isang matandang pinto na yari sa bakal at may malaking kalawangin na kandado. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig. Tila may mga aninong bumubulong mula sa loob ng bodega. Hawak ang susi na nakuha niya mula sa vault ni Rosario. Ang susing akala niya ay para lamang sa ebidensya ng kumpanya. Dahan-dahan niyang itinapat ito sa kandado. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa loob ng lumang bakal ay tila isang huling hininga ng nakaraan. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ang mga kagamitan ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang malaking litrato sa gitna ng silid na nababalot ng sapot ng gagamba. Isang litrato ng isang magandang babae na suot ang isang Filipiniana at sa tabi nito ay ang batang si Wilma. Ang babae sa litrato ay may suot na kwintas. Isang kwintas na eksaktong kapareho ng suot ni Rosario Severino sa bawat pagtitipon na dinaluhan nila. Napatakip ng bibig si Wilma habang ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay. Sa likod ng litrato, may isang dokumentong nakadikit, isang huling testamento na may petsang bago pa ang sunog sa Tondo. "Hindi ako basta minahe," bulong ni Wilma sa gitna ng kanyang paghagulgol. "Ako ang tunay na tagapagmana ng lahat ng mayroon sila." Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakatuklas, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa may pintuan ng bodega. Hindi ito si Lito at hindi rin ito si Aling Nena. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na dapat ay nasa loob na ng rehas ng kulungan. "Sabi ko na nga ba, dito ka didiretso, Wilma. Akala mo ba ganoon kadaling putulin ang tanikala, Wilma? Na pagkatapos mong wasakin ang buhay namin ni Mama, hahayaan ka na lang naming mabuhay ng payapa rito?" Ang boses na yon ay tila isang malansang galamay na muling pumupulupot sa leeg ni Wilma. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa lumang litrato ng kanyang ina. Sa may pintuan ng bodega, nababanaag sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan ang anino ni Alfonso. Ngunit hindi na ito ang makisig at mapagmataas na lalaking nakilala niya sa mansyon. Ang kanyang barong ay marumi, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait
at ang kanyang buong pagkatao ay tila isang sugatang hayop na wala ng takot pumatay. Alfonso, bulong ni Wilma. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding uyam. Paano ka nakalabas? Ang akala ko ay nabubulok ka na sa rehas kasama ng iyong mga kasalanan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alfonso habang dahan-dahan siyang humahakbang papasok sa loob ng bodega. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa ibabaw ng maalikabok na sahig ay tila isang babala ng paparating na panganib. Masyado kang naniwala sa hustisya, Wilma. Nakalimutan mo na ba? Sa mundong ginagalawan natin, ang pera ay mas malakas kaysa sa katotohanan. Nakahanap si Mama ng paraan, isang pansamantalang kalayaan para maayos ko ang dumi na iniwan mo. Tumigil si Alfonso sa harap ni Wilma. Ang kanyang tingin ay bumaba sa dokumentong hawak ng asawa. Ibigay mo sa akin yan, Wilma. Iyan ang huling alas ni Mama. Kapag nakuha ko ang titulong yan, mababawi namin ang lahat. At baka sa pagkakataong ito, mapatawad pa kita sa pagtatraidor mo sa amin. Naramdaman ni Wilma ang marahas na pagpintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Alfonso ay tila isang sampal ng katotohanan na ang pamilya Severino ay hindi basta-basta susuko hanggat hindi nila nauubos ang huling patak ng kanyang dangal. Ngunit nang tingnan ni Wilma ang litrato ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang uri ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Patawad? Ang kapal ng mukha mong humingi ng patawad pagkatapos niyo kaming sunugin ng buhay. Ang boses ni Wilma ay tumaas, puno ng puot na 5 taon niyang kinimkim. Alam ko na ang lahat, Alfonso. Alam ko na ang ginawa niyo sa mga magulang ko, ang mansyong tinitirhan niyo, ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo. Ang lahat ng iyon ay ninakaw niyo sa pamilya ko. At ngayon, pati ang huling alaala nila ay gusto mo pang agawin? Akin na yan! Sigaw ni Alfonso habang marahas na sinunggaban ang mga braso ni Wilma. Nagpumiglas si Wilma. Ang bawat galaw niya ay tila isang pakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ang dokumento ay nahulog sa sahig. Tila isang puting ibong may bali. Ang pakpak sa gitna ng dumi. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, naramdaman ni Wilma ang higpit ng mga kamay ni Alfonso sa kanyang balat. Isang hapdi na dati ay nagpapaiyak sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapatigas lamang sa kanyang paninindigan. Hindi ko ito ibibigay sa iyo kahit patayin mo pa ako. Bulyaw ni Wilma, habang buong lakas na itinulak ang lalaking minsang naging mundo niya. Napaatras si Alfonso. Ang kanyang likod ay tumama sa isang tumpok ng mga lumang kahon. Isang matunog na pagbagsak ng mga kagamitan ang umalingaungaw sa loob ng bodega. Nagpadulas ng makapal na alikabok sa hangin. Sa pagkakataong yon, mabilis na dinampot ni Wilma ang dokumento at ang kanyang lumang sewing shears na nasa ibabaw ng lamesa. Ang matalas na bakal ng gunting ay kumislap sa dilim, tila isang huling depensa ng isang babaeng wala nang balak umatras. "Huwag kang lalapit, Alfonso!" Banta ni Wilma, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang Wilma na kilala mo ay patay na. Ang kaharap mo ngayon ay ang anak ng mga taong pinatay niyo. Isang nakakapanghilakbot ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alfonso habang dahan-dahan siyang tumatayo. Sa tingin mo ba ay makakalabas ka rito ng buhay? Walang lito o matandang katulong ang makakatulong sa iyo ngayon? Ngunit bago pa man makahakbang muli si Alfonso, isang malakas na tunog ng sasakyan ang huminto sa tapat ng bodega. Ang liwanag ng headlight ay tumagos sa mga siwang ng pinto, tila mga daliri ng liwanag na humahabol sa kadiliman. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Lito. Ang kanyang mukha ay pununo ng nag-aapoy na galit. "Layuan mo siya, Alfonso," sigaw ni Lito habang mabilis na pumasok sa loob. Nagkaroon ng mabilis na tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Nakita ni Wilma ang takot sa mga mata ni Alfonso. Ang takot ng isang mandaragit na ngayon ay naging biktima.
Mabilis na tumalikod si Alfonso at tumakbo palabas sa kabilang pinto ng bodega. Nawala sa gitna ng madilim na kalsada ng Laguna. Naiwang nanginginig si Wilma sa gitna ng silid. Mabilis siyang nilapitan ni Lito at inalalayan, ngunit hindi binitawan ni Wilma ang kanyang mother's photo at ang dokumento. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagsusumamo para sa kapayapaan. "Ayos ka lang ba, Wilma?" tanong ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi pa ito tapos, Lito," mahinang sagot ni Wilma habang nakatingin sa kadilimang tinahak ni Alfonso. Nakalaya siya, at hanggat malaya sila, hindi ako magiging ligtas. Tiningnan ni Wilma ang dokumento sa kanyang kamay. Sa ilalim ng liwanag, nakita niya ang isang pangalan na hindi niya napansin kanina. Isang pangalan ng isang testigo na buhay pa at maaaring magpabagsak sa mga Severino ng tuluyan. Ngunit ang pangalang iyon ay tila isang panibagong hiwaga na magdadala sa kanya pabalik sa lugar na ayaw na niyang balikan. Hindi sapat ang 4 na sulok ng rehas para pagbayaran ng bawat buhay at pangarap na ninakaw niyo, Rosario. Ang bawat tahi ng aking buhay na sinira niyo ay unti-unti ko nang binubuo. At sa pagkakataong ito, ang katotohanan na ang siyang sasakal sa inyo. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa loob ng silid sa ospital ay tila sumasakal sa lalamunan ni Wilma habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa kama kung saan nakahiga ang dati niyang biyenan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ni Rosario. Wala na ang makapangyarihang donya ng mga Severino. Ang tanging naroon ay isang matandang babaeng kalahati ng muka ay nakalaylay. Ang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, ngunit wala ng lakas upang bumulyaw. Ano? Gagawa mo rito?" Nauutal at paos na tanong ni Rosario. Ang bawat salita ay tila isang malaking pagsubok sa kanyang tuyong lalamunan. Hindi sumagot si Wilma. Sa halip, inilapag niya ang dokumentong nakuha niya mula sa bodega sa Laguna sa ibabaw ng kumot ng matanda. "Nahanap ko na ang saksi, Mama. Ang notaryong akala niyo ay namatay na sa sunog sa Tondo ay buhay pa. At handa na siyang magsalita tungkol sa huling testamento ng aking mga magulang na pilit niyo ring ibinaon sa limot." Naramdaman ni Wilma ang marahas na paggalaw ng kamay ni Rosario sa ilalim ng kumot, tila isang ahas na pilit kumakawala. "Walang maniniwala sa'yo. Dukha ka lang." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wilma. "Dukha? Ang bawat sentimong ginamit niyo para sa inyong luho, bawat hiyas na suot niyo, pati ang kumpanyang ipinagmamalaki niyo, lahat ng yun ay pag-aari ko. Kinuha niyo ako bilang menahe hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot. Takot kayo na balang araw ay maalala ko ang lahat. Pero heto na ako ngayon, ang buhay na patunay ng inyong kasamaan." Biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Lito. Dala ang balitang kanina pa hinihintay ni Wilma. "Wilma, huli na si Alfonso." Sinubukan niyang tumakas patungong ibang bansa gamit ang natitirang pera sa audit fund, pero naharang siya ng mga awtoridad sa airport. Isinuka na rin niya ang lahat ng ebidensya laban sa kanyang ina para lamang mabawasan ang kanyang sentensya. Napatitig si Rosario kay Lito at pagkatapos ay kay Wilma. Isang malakas na tunog ng pagpiyok ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay lumuwas sa tindi ng uyam at kawalan ng pag-asa. Ang sarili niyang anak, ang lalaking pinalaki niya sa kasinungalingan, ang siyang huling bumasag sa kanyang mundo. "Karma, Rosario. Iyan ang tawag sa nangyayari sa inyo ngayon," mahinang sambit ni Wilma habang dahan-dahang kinukuha ang kwintas na suot ni Rosario, ang kwintas na pag-aari ng kanyang tunay na ina. Walang nagawa ang matanda kundi panoorin ang bawat galaw ni Wilma. Ang bawat hininga nito ay tila isang paghiling na sana ay matapos na ang lahat. "Tapos na ang paghahari niyo," pagpapatuloy ni Wilma.
Ang mansyong Severino ay mababalik sa tunay na nagmamay-ari at ang bawat sentimong ninakaw nyo ay gagamitin ko para sa mga taong biktima rin ng inyong kasakiman. Hindi ako hihingi ng patawad para sa inyo dahil ang hustisya ay hindi marunong maawa sa mga taong walang puso. Tumalikod si Wilma at naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya ay tila nagiging magaan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na dati ay nakatali sa mga Severino ay isa-isang napuputol. Paglabas niya sa koridor ng ospital, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdala ng ginaw kundi ng isang pangako ng kapayapaan. "Wilma!" Tawag ni Lito habang inaalalayan siya sa pagbaba ng hagdan. "Ano nang plano mo? Ngayong mababawi mo na ang lahat ng sayo?" Huminga ng malalim si Wilma. Tumingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nagniningning sa dilim. "Nais ko lang bumalik sa Laguna, Lito. Ang yaman ay papel lang, pero ang katahimikan ng loob, iyon ang tunay na kayamanan. Gusto kong buksan ang shop ko, hindi bilang si Wilma Severino, kundi bilang ang babaeng marangal na may hawak ng sarili niyang tadhana." Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, isang huling anino ang lumitaw sa dilim. Si Aling Nena, ang matandang katulong, ay nakatayo sa may gate ng ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at takot. May hawak siyang isang maliit na sobre na may selyo ng pamilya Severino. "Wilma, iha, may isang bagay pa kayong hindi alam. Isang lihim na itinatago ni Rosario sa loob ng vault na hindi mo nabuksan." Bulong ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig sa kaba. "May kinalaman ito sa iyong ama at sa tunay na dahilan kung bakit hindi lamang pera ang ninakaw nila sa inyo." Napatigil si Wilma. Ang akala niyang wakas ay tila may isa pang tahi na kailangang kalasin. Ano pa ang maaaring mas masahol pa sa pagnanakaw ng buhay at dangal? Ang bawat simula ay hindi laging nagmumula sa isang malinis na papel. Kung minsan, kailangan nating burahin ang lahat ng uling sa ating mukha upang makita ang tunay na liwanag ng ating pagkatao. Sa loob ng munting tahanan ni Wilma sa Laguna, ang katahimikan ay tila isang malalim na dagat na nagtatago ng mga hiyas ng nakaraan. Hawak ni Wilma ang sobrang ibinigay ni Aling Nena. Ang papel nito ay dilaw na sa kalumaan at may amoy ng nakatagong panahon. Sa tabi niya ay si Lito, ang kanyang matatag na sandigan, na ang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Nang dahan-dahang buksan ni Wilma ang sobre, isang lumang larawan at isang sulat na may selyo ng dugo ang lumabas. Ang sulat ay galing sa kanyang ama, si Roberto, na isinulat ilang oras bago ang malagim na sunog sa tondo. Doon ay nakasaad ang katotohanang hindi lamang pera ang ninakaw ng mga Severino. Ninakaw nila ang dangal ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagbibintang dito ng isang krimeng hindi nito ginawa upang mapilitan itong ibigay ang lahat ng shares ng kumpanya. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang pag-amin ni Roberto na alam niyang papatayin siya at ang tanging hiling niya ay mailigtas ang kanyang munting prinsesa, si Wilma. "Hindi ka lang basta itinapon sa tondo, Wilma," bulong ni Aling Nena habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. "Ibinigay ka ng iyong ama sa akin upang itago. Ang akala ko ay magiging ligtas ka kung lalaki kang dukha, ngunit sadyang tuso ang tadhana. Natagpuan ka pa rin nila Alfonso dahil sa iyong angking galing sa pananahi na namana mo sa iyong ina." Nayakap ni Wilma ang kanyang sarili. Ang kanyang paghagulgol ay walang tunog, ngunit ang bawat pagyugyog ng kanyang balikat ay tila pagbasag sa huling pader ng kanyang pagdurusa. Hindi siya nag-iisa, hindi siya basura. Siya ay minahal ng higit sa buhay ng mga taong nagbigay sa kanya ng hininga. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng lungsod ay napalitan na ng payapang hunini ng mga ibon at ang banayad na hampas ng hangin sa mga dahon ng niyog sa Laguna.
Ang dating maliit na espasyo sa ilalim ng kanyang bahay ay isa na ngayong ganap na shop na may karatulang nagniningning. Bukang liwayway, ang tiangge ni Wilma. Wala ng Wilma Severino. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay si Wilma Rodriguez, isang babaeng ang bawat guhit sa muka ay hindi na marka ng pait, kundi ng tagumpay. Ang kanyang mga disenyo ay hindi na pansilbi sa mga mapagmataas, kundi mga obrang nagbibigay ng dangal sa bawat Filipinang nagsusuot nito. Nabalitaan niya na ang mansyong Severino ay tuluyan ng naibenta at ang pera ay napunta sa isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso ayon sa kanyang hiling. Si Alfonso ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang pangalan ay naging kasing pait ng lason sa lipunan. Si Rosario naman ay naiwan sa isang charity ward. Mag-isa sa kanyang katahimikan, pinagmamasdan ang mga dingding na walang kasingkinang ng kanyang dating palasyo. Hindi na dinalaw ni Wilma ang matanda. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas ay natutunan na niyang bitawan ang anumang bagay na nagpapabigat sa kanyang paglipad. Isang hapon, habang abala si Wilma sa pag-aayos ng isang asul na Filipiniana, narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mga hakbang sa sahig na nara ay pamilyar at nagbibigay ng init sa kanyang puso. Mukhang masyadong abala ang pinakasikat na mananahi sa Laguna. Biro ni Lito habang inilalapag ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak sa lamesa. Napangiti si Wilma, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Lito, sinabi ko na sa'yo, huwag mo na akong dalhan ng bulaklak. Marami na niyan sa hardin. Lumapit si Lito at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Wilma. Ang kanyang hawak ay malambot, puno ng paggalang, at isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Ang mga bulaklak sa hardin ay para sa lahat, Wilma. Pero ang mga ito ay para sa babaeng nagturo sa akin na ang pinakamagandang tahi ay ang tahi ng pag-asa. Nagkatinginan ang dalawa, at sa gitna ng bango ng mga bagong tabas na tela at sariwang bulaklak, naramdaman ni Wilma ang isang uri ng kilig na hindi nakakasakal, isang pag-ibig na hindi nang aalipin. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Lito, pinapanood ang dapit hapon na dahan-dahang nagpapakulay sa langit ng kulay kahel at lila. Sa bawat tusok ng karayom sa telang hawak niya, alam ni Wilma na tapos na ang panahon ng kanyang pagiging martir. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila isang dalangin na natupad. Ang kanyang mga kamay, na dati ay ruray sa hirap, ay ngayon ay mga kamay na naglilikha ng sarili niyang mundo. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito ay ang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo at ang pagyakap sa bagong umaga ng may ngiti at dangal. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Laguna, alam ni Wilma na sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, wala na siyang kailangang katakutan. Dahil ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa kislap ng alahas, kundi sa tibay ng pusong dumaan sa apoy, ngunit nanatiling dalisay. Sa bawat paglubog ng araw sa lawa ng Laguna, natatapos din ang mahabang gabi ng pagtitiis na nag-iiwan ng puwang para sa isang tahimik at payapang pahinga. Mga mahal kong tagapakinig, muli, ako ang inyong kaibigan at nagkukwento. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling himaymay ng kwento ni Wilma. Aaminin ko sa inyo, habang binubuo ko ang bahaging iyon, kung saan iniwan ni Wilma ang puting barong na may mantsa ng kanyang sariling dugo sa malamig na sahig ng mansyong Severino, gumuho rin ang aking puso. Nadama ko ang bawat hapdi ng kanyang mga daliri na hindi lang tila tumahi ng tela, kundi pilit na nagbubuo ng isang pamilyang wala namang balak siyang mahalin. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Hango ito sa mga lihim na luha at matitibay na paninindigan ng maraming kababaihang nakikilala ko sa tunay na buhay. Mga bayaning tahimik na nagtatahi ng sarili nilang dangal sa gitna ng unos. Sinasabi nila
na ang ating tadhana ay parang isang pirasong tela. Minsan, pilit nating tinatahi ang ating sarili sa mga taong hindi naman tayo pinahahalagahan hanggang sa maubos ang ating sinulid at mapuno ng sugat ang ating mga kamay. Ngunit tandaan niyo mga kaibigan, hawak natin ang matalas na gunting ng pagpapasya. May kapangyarihan tayong putulin ang mga maling hibla at muling itusok ang karayom upang maghabi ng isang disenyong tayo mismo ang pumili. Isang buhay na hindi na kailangang magmakaawa para sa pagkilala ng iba. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Wilma na talikuran ang lahat ng yaman ng mga Severino para sa isang payak na buhay sa Laguna? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, sapat na ba ang katahimikan ng loob kaysa sa marangyang mansyong puno ng kasinungalingan? Habang naririnig niyo ang aking boses, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga labada, o kaya naman ay nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na araw. Sana ay naging katuwang niyo ang kwentong ito sa inyong mga gawain sa bahay. Huwag kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Ibahagi niyo ang inyong mga karanasan dahil dito sa ating munting tahanan, bawat tinig ay pinakikinggan at bawat puso ay pinahahalagahan. Huwag din nating kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na kababaihang nangangailangan ng paalala na sila ay mahalaga. Naway manatili kayong matatag at payapa sa inyong sariling mga hakbang. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa mga pahina ng buhay. Tampok na, pamagat, ang reyna ng sariling mga kamay, ang bukang liwayway ni Wilma, lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.